Ngayong araw na, sisimula ng pag-iimprenta na mahigit 70 milyong balota para sa eleksyon 2025. May unang balita si Darlene Kai. Ito ang magiging itsura ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Nakabold ang font style ng pangalan ng mga kandidato para mas madaling makita. Mas kaaya-aya na rin daw ang mga kulay kumpara sa ginamit noong eleksyon 2022. May security marks din. Ipinasilip ng Commission on Elections ang isa sa 1,667 ballot face templates na magiging basihan ng iimprentang mga balota. Pagkatapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat, na-check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat, pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number. May distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan makikita sa official website ng COMELEC para ma-check ng lahat ng kandidato at bodante. Makikita na rin sa ballot face template na tanggal na ang pangalan ng mga kandidatong disqualified o nadeklarang nuisance candidates basta final and executory na ang desisyon ng COMELEC. Pero, paano ang mga kandidatong kalalabas lang ng desisyon sa kanilang kaso? Ang uunahin naman po natin ay ang overseas at ang local absentee voting. May sufficient time ang Law Department na mag-implement. Paano ang gagawin kung makakuha ng TRO? Di-stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng COMELEC and Bank? Stay pa rin sa balota. Mula rito sa COMELEC Binyan Warehouse, dadalhin daw sa National Printing Office yung hard drives na naglalaman ng serialized ballot face templates. Target daw ng COMELEC na makapag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw. Sinisiguro ng COMELEC na saktong bilang lang ng balota ang iimprenta base sa eksaktong bilang ng mga botante. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Hindi lang matatapos sa training yon. Dahil kailangan po DOST certified ang bawat miyembro ng Electoral Board. May test po sila, ine-exam sila. At then and only then, pag nakapasa sila, tsaka lang sila po papahintulutan mag-serve. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.